Magandang umaga po. Magandang umaga po. Eh, magandang araw ay araw, walang ulan, right? Siguro ayaw mo ang ulan, right? Po, bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Malaming Ama na mabagin at pagpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po muna, buksan mo ang Biblia, Revelation chapter 1. Revelation chapter 1, verse 10 and 11. 10 and 11. Revelation chapter 1, 10 and 11. Po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang malakas na tinig na tulad sa isang trumpeta na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia at sa Laodicea. We are learning Book of Revelation. Tayo po ay nag-aaral ng aklat ng Apokalipsis. So, verse 10, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon. Ang araw na nakakita si Apostol Juan ng pangitain sa pamamagitan ng Espiritu ay ang araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon. So una, pag-isipan natin ang araw ng Panginoon. Ano ang araw ng Panginoon? Ito ang unang araw pagkatapos ng Sabas, ang araw na muling nabuhay si Jesus. Muling nabuhay si Jesus. You mark Revelation chapter 1, mark, and then buksan mo ang Biblia, Matthew 28, verse 1. Matthew 28, verse 1. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan. Pagkatapos ng Sabas, nagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, right? So, this day, right, Jesus was resurrected, right? Resurrected. Ito po yung araw na muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ay ang araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay ang araw na tinatawag nating Linggo. Sunday, right? Linggo, Sunday, right? Sa panahon na ngayon, right? Linggo at Sunday, ang araw ng Panginoon.
hindi natin dapat ipaghalo ang linggo at ang araw ng Sabas. Magkaiba, right? Araw ng Sabas. Ang Sabas ay tumutukoy mula sa gabi ng Biyernes hanggang sa gabi ng Sabado. Naintindihan niyo po? Magkaiba? May ilang nagsasabi na ang mga mananampalataya ay iniingatan ang linggo na para bang ito ay Sabas. Ngunit hindi tayo pumupunta sa iglesia para ingatan ang linggo. Mulat pa noong panahon ng unang iglesia, ang mga Kristiyano ay nagtitipon tuwing linggo, ang araw na muling nabuhay ang Panginoon, upang matuto ng kanyang salita at magkaroon ng pakikisama. Okay po? Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 20, Gawa chapter 20. Gawa chapter 20, verse 7. Chapter 27. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. Right? Nang unang araw ng Sanlinggo, araw ng Panginoon. Right? Pareho? Nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay para sa pakikisama. Right? Si Pablo ay nagsalita sa kanila. Right? Yeah. That's why we also, right? We have the gathering on Sunday, right? Kaya tayo rin po nagtitipon tayo tuwing linggo. Araw ng Panginoon. Lord's Day. We also call Lord's Day, araw ng Panginoon. We have a gathering Sunday, right? Tayo po ay nagtitipon tuwing linggo. We also have a fellowship together. Tayo rin po ay nagfe-fellowship na We magkakasama. also learn the Word of God, right? Pinag-aaralan din natin yung salita ng Diyos. It already happened in the early church, right? Ito rin po ay nangyayari sa mga naunang iglesia. So we also follow. At sinusunod din po natin ito. At tuwing linggo, kapag nagtitipon sila, nag-alay sila ng handong na kanilang inihanda ng maaga. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto 16. Unang Korinto chapter 16, verse 2. Unang Korinto chapter 16, verse 2. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, right? Ang araw ng Panginoon. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya. So, that's why last time we learned, we also have, that's why we have the Sunday offering. Kaya pinag-aralan din natin nakaraan na kung bakit meron tayong Sunday offering. Whenever we have a gathering on Sunday, we also give an offering. Right? Sa tuwing nagtitipon tayo ng linggo, nagkakaroon din tayo ng offerings. At tayo din ay pumupunta sa iglesia tuwing linggo upang matuto ng salita ng Diyos at magkaroon ng pakikisama. Hindi tayo pumupunta na para bang iniingatan natin ang linggo tulad ng isang kautusan. Ito ay hindi kautusan. Diba? Sa kabutihang palad, dahil araw ng Panginoon ay araw ng linggo, Sunday, right?
karamihan sa mga tao ay walang trabaho. Kaya mas madali para sa atin ang pumunta sa iglesia. Tama po ba? At may isa pa tayong dapat isaalang-alang, kahit hindi tayo pumupunta sa iglesia tuwing linggo para ingatan ng araw na iyon tulad ng isang kautusan, napakahalaga ng pag-aral ng salita ng Diyos at pakikipag-ugnayan tuwing linggo para sa ating Christian life. Dahil dito, dapat nating bigyan ito ng pinakamataas na prioridad. Ito ay mahalaga. Dapat nating bigyan ito ng pinakamataas na prioridad sa linggo. Okay po? At hanggat maaari, maglahan tayo ng oras upang makadalo sa iglesia tuwing linggo. Mainam na iwasan ng pag-ayos ng ibang gawain tulad ng halimbawa, birthday party, pagdalo sa living o personal lakad upang tayo ay makapag-focus ng lubos sa salita ng Diyos at sa pakikisama. Sa araw ng Panginoon, mahalagang ituring natin ito bilang araw na iniaalay natin ang buong puso at buong buhay sa Panginoon. At ang araw ng Panginoon ay hindi araw ng pahinga para sa akin, kundi araw na inialay ko ang aking sarili sa Panginoon. Okay po? So, una, araw ng Panginoon ay makaibas. Araw ng Sabas. Okay po? So, Sabbath day, nagsisimula mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi. Pagsunod sa lumang kautusan para sa ang mga Israelita, right? Hindi para sa atin. But linggo, araw ng Panginoon, right? Ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus, unang araw ng San Linggo, right? Araw ng pagtitipon ng mga unang Kristiyano upang mag-aral ng salita at magkaroon ng pakikisama. Hindi upang sundin bilang isang kautusan, kundi inialay ang buong sarili sa Panginoon. Buong sarili. Okay? Sa Panginoon. So, unang prioridad, salita ng Diyos at pakikisama, pinakamataas na prioridad. Kaysa mga personal na gawain. Okay po? So, maybe you come today because you also put first Friday on the Sunday, right? Marahil nandito po kayo ngayon dahil pinariority niyo po yung Lord's Day. But it looks today many absent. Pero ngayong araw mukhang marami po yung lumiban. Because maybe they don't put first Friday. Dahil din nila tinakda yung kanilang priority. Ang araw ng Panginoon. So, tatulong pa siya tuwing linggo. Huwag lumiban. Huwag lumiban. Ialay ang buong araw sa Panginoon. Iwasan ng pag-ayos ng ibang gawain tulad ng personal na lakad upang makapag-focus ng lubos. Okay po? Pangalawa, dumating ng maaga. Dumating ng maaga. Okay po? Manalangin at ihanda ang puso ng mas maaga para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay?
if you come late, right, you already miss some word, right? Kung dadalo ka ng late, malilibanan mo yung ibang salita. Then it hinder you understand the whole sermon, At makaapekto ito na maintindihan mo yung Right. buong sermon. which I must not, right? You come early, prepare your heart. Kaya mas mabuti na pumunta ka na maaga at ihanda mo yung puso mo. At I also mentioned, right? Mas mabuti sa harap. Also, okay po? At makipag-ugnayan ng sapat sa mga kapatid kay Kristo upang makatanggap ng lakas at pagpapalakas. Through those fellowship with the brothers and sisters, we can get strength, right? Sa pamamagitan ng pagkipag-ugnayan sa mga brothers at sisters, makakuha tayo ng kalakasan. Let's have enough fellowship. Kaya magkaroon tayo ng sapat na fellowship. Okay po, tatulong pa siya tuwing linggo. Okay po? Okay po, balikan natin Revelation chapter 1, 11, buksan mo ang Biblia, chapter 1:11, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia. Sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia at sa Laodicea. Ang inyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat. At iyong ipadala sa 7 iglesia. 7 iglesia, may 7 iglesia, right? Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Pinabanggit ng tahasan sa aklat ang mga tiyang na tumanggap nito ang 7 iglesia sa Asya. Verse 12, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y lumingon upang makita kung kanino ang tinig na nagsasalita sa akin, at sa aking paglingon, nakita ko ang 7 gintong ilawan. Nakita ko ang 7 gintong ilawan. Pag-isipan natin, ang 7 gintong ilawan. Ano po? Ang 7 gintong ilawan, ayon sa talata 20, ay tumutukoy sa 7 iglesia. 7 iglesia. Verse 20, chapter 120, mo. Chapter 120, also basahin po natin ng sabay-sabay. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. Tama? Ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. 7 iglesia, right? Ang ilawan ay sumisimbolo sa iglesia na may tungkulin, magbigay liwanag, at ang ginto naman ay kumakatawan sa pagka-Diyos, kaluwalhatian at hindi nagpabagong katangian ni Kristo na makikita sa templo. At ang langis, may langis sa loob ng ilawan, right? Ang langis na makikita sa ilawan ay sumisimbolo sa banal na espiritu. Banal na espiritu. Ang gintong ilawan naman ay nagpapakita na tulad ng ginto na mahalaga at hindi nagbabago. Hindi nagbabago, right? Ginto. At mahalaga. Ang iglesia ay mahalaga at kaaya-aya sa paningin ng Diyos dahil nagliliwanag ito sa gitna ng madilim na mundo. Apo ba? At nanatiling itong hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Ang iglesia. At ang mga mananampalataya bilang ilaw ng salibutan ay
makapagbibigay lamang ng tamang liwanag kapag sila ay nanatili sa loob ng iglesia. So, Mateo, sa mga Biblia, Matthew chapter 5, Matthew chapter 5, 14 and 15. 14 and 15. Matthew 5, 14 and 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Sinabi ni Jesus, right? Verse 14, kayo ang ilaw ng salibutan. Ilaw ng salibutan. Verse 15, right? Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Tama? Kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ang tamang kinalalagyan ng ilawan ay saan? Ang patungan ng ilawan. Patungan ng ilawan. Tama ba? Ibig sabihin, ang lugar na dapat kinaroroonan ng mananampalataya ay ang iglesia. Ang iglesia. Okay? Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15. Juan chapter 15. What's right position of a saved Christian? Ano po ba yung tamang posisyon ng isang ligtas na Kristiyano? Juan chapter 15, 3 and 4. 3 and 4. 15, 3 and 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Verse 3, kayo'y malilinis, nasa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ibig sabihin nito, naligtas na. Okay? Verse 4, kayo'y manatili sa akin. Pagkatapos ng kaligtasan, ano ang pinakamahalagang bagay? Kayo'y manatili sa akin, sa Panginoon. Paano tayo nanatili sa Panginoon? When we abide in the church, we can abide in the Lord. Right? Kapag nanatili tayo sa iglesia, tayo ay makakapanatili sa Panginoon. Because church is the body of Christ. Dahil ang iglesia ay katawan ni Kristo. That's the right position of a saved Christian. Ito po yung tamang posisyon ng isang ligtas na Kristiyano. Pero kapag ang ilawan ay inilagay sa ilalim ng takalan, hindi nito kayang paliwanagan ang kadiliman ng salibutan. Opo ba? Ang paglalagay sa ilalim ng takalan ay sumisimbolo sa pagkabihag sa mga pag-aalala ng mundo. Pag-aalala ng mundo. At kapag tayo ay nabihag ng mga pag-aalalang ito, hindi natin kayang maliwanag ng ganap bilang ilaw ng salibutan upang mapawi ang kadiliman. Kaya upang maging ilaw ng salibutan, kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. So, buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5, 7. Unang Pedro chapter 5, 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo.
ilagak ninyo sa Kanya ang lahat, right? Ang lahat. Ang lahat ng inyong kabalisan. Right? Maraming kabalisan sa inyong Christian life. Pero kailangan natin ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisan. Bakit? Sapagkat siya'y nang mamalasakit sa inyo. Right? Then you can be the light of the world. Pagkatapos ikaw ay magiging ilaw ng sanlibutan. So, the pitong gintong ilawan. So, ginto, sumisimbolo sa pagka-Diyos, kaluwalhatian at hindi nakbabagong katanggihan ni Kristo. Ang iglesia ay mahalaga at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At langit, sumisimbolo Espiritu Santo, right? Al-liwanag. Ang iglesia na naliliwanag sa gitna ng madilim na mundo. Ang mananampalataya ay makapagbibigay lamang ng tamang liwanag kapag nanatili sa loob ng iglesia. Sa loob ng iglesia. So, it's the right position, right? Ito po yung tamang posisyon. We have to abide in the church. Kailangan nating manatili sa iglesia. But we have many concern in this world, right? Pero marami tayong alalahanin dito sa mundo. It's put under the basket. Ito yung paglalagay sa ilalim ng And we takalan. cannot shine the light, right? Pero at hindi natin mapapaliwanag ang ilaw. We cannot be the light of the world, Hindi right? tayo magiging ilaw ng sanlibutan. Balikan natin Revelation chapter 1, verse 13. Let's go to verse 13. 13 hanggang 16. Chapter 1, 13 hanggang 16. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. At sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit na hanggang sa paa at may gintong bigki sa kanyang dibdib. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibo ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab na parang dinalisay sa isang pugon, at ang kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig. Sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tapak na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. Verse 13, at sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao. Sino siya? Ang katulad ng anak ng tao ay tumutukoy kay Jesus. Okay? Kaya mula talata 13 hanggang 16, ang mga paglalawan ay mga sagisag na nagpapakita ng mga katangian ni Jesus. Katangian ni Jesus. Okay po? Sa pamitan ng anyo ng Panginoon, mas maunahan natin kung sino siya. At dapat din tayong mamuhay ng higit na katulad niya. Okay po? That's why we need to learn about Jesus. Kaya kailangan nating matuto patungkol kay Yesu Kristo. Anyo ni Jesus. Ano po? So, verse 13, may suot. May suot na amin na hanggang sa pa. It means very long, right? Ibig sabihin, napakahaba. Ang ganitong kasuotan ay katulad ng damit ng pinakapunong pari at ng hari sa lumang tipan. Diba? Ipinapakita nito na si Jesus Kristo bilang pinakapunong pari at hari ng kaharian ng Diyos
ay may dangal at kapangyarihan. May dangal at kapangyarihan. Ang isang alipin ay hindi nagsusuot ng mahabang kasuotan. Ano ba? Because the servant, right, cannot do many work if wear long kasuotan. Right? Dahil yung alipin hindi niya magagawa yung maraming trabaho kapag meron siyang mahabang kasuotan. Pinaka punong pari at hari. Right? Yeah. We check the Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6, verse 1. Isaiah chapter 6, verse 1. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Noong taong namamatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas. Right? At napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Very long, right? Very long, right? Tulad ng natutunan natin noong nakaraang pagkakataon, tayo rin ay mga haring pari, right? Tulad ng Panginoon, right? Kaya kailangan din nating magsuot ng malinis na damit na puti, kaya ng kanyang suot. Buksan mo ang Biblia, Revelation, Apocalypse chapter 19. Apocalypse chapter 19, verse 8. Chapter 19, 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matuwid at nagawa ng mga banal. So, right? Magsuot ng pitong lino. Pitong lino, right? Makintab at malinis. Right? Ang pitong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Right? So, as a saved Christian, right? We also need to wear the fine linen, clean and bright. Kaya bilang mga ligtas na Kristiyano, kailangan din nating magsuot ng pinong lino, makintab at It's malinis. our righteous act. Ito yung ating matuwid na gawa. Righteous act. We have to live for holy life. Right? Kailangan nating mabuhay ng banal na buhay. We should make our clothes be dirty. Dapat na hindi marumihan yung ating kasuotan. Right? We are tayo ay paring hari, right? Haring pari. Pariyo. Right? Balikan natin chapter 1, Revelation chapter 1, verse 13. Pagkatapos, may kintong bigkis sa kanyang dibdib. Right? May kintong bigkis. Pero saan? Sa kanyang dibdib, right? Sa kanyang dibdib. Ang pagbigkis sa baywang ay tanda ng isang alipin, baywang. Ang pagbigkis sa baywang ay tanda ng isang alipin.
Ngunit ang pagpikit sa dibdib ay tanda ng isang mataas na tao. It's a relay with the book of Daniel. Ito po ay may kinalaman sa aklat ng Daniel. Pero may pagkakaiba ang anyo ng Panginoon na nagpakita kay Daniel at ang anyong inilalawan dito. We check Daniel chapter 10. Daniel chapter 10 verse 5. So, Daniel chapter 10 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Aking itiningin ang aking paningin at tumanaw, at nakita ko ang isang lalaki na may suot ng telang lino, na ang mga balakang ay binigkisan ng ginto ng ufas. May ang isang lalaki. Sino siya? Siya din ay si Jesus, ating Panginoon. Ang isang lalaki na may suot ng telang lino na ang mga balakang ay pinikisan ng ginto ng upas. Right? Medyo magkaiba, right? Yeah. The girded his waist, right? Binigkisan ng kanyang baywang. Magkaiba, right? Bakit? Si Daniel ay nakakita sa Panginoon bago pa ang kanyang unang pagparito. Bago. Ngunit si Apostol Juan ay nakakita sa Panginoon pagkatapos niyang muling mabuhay at umakyat sa langit. So, right, as we know, right, first coming of Jesus, right, He came into this world as a servant. Kaya nalaman natin na yung unang pagdating ng Panginoon dito sa lupa ay bilang alipin. To suffer on the cross, right? Para magdusa doon sa krus. To save us, right? Para iligtas tayo. That's why He girded on the waist. Kaya siya ay nagbigkis ng kanyang balakang. It's the image of the servant, right? Ito yung larawan ng isang alipin. Pero pagkatapos, pagkabuhay na muli, magkaiba, right? Ipinapakita dito ang Panginoon na nagkamit ng kaluwalhatian pagkatapos ng kanyang mga pagdurusa. Right? Unang Pedro chapter 1. Saan mo ang Biblia? Unang Pedro chapter 1:11. Unang Pedro chapter 1:11. Po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo. Una, ano po? Pagdurusa ni Kristo. Pagkatapos, at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito, right? Pagkatapos, may ang kaluwalhatian. Ito rin ay kaparehong prinsipyo ng ating Christian life. Pareho. Sa atin din, nauuna ang pagdurusa at pagkatapos ay dumarating ang kaluwalhatian. At kaluwalhatian ay pagpapala. Pareho, right? Una, pagdurusa. Kapighatian. Pagkatapos, dumarating ang kaluwalhatian. Pagpapala, right? Pareho, right? Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 17.
and 18, 17 and 18. Romans chapter 8, 17 and 18. So, okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Verse 17, right? Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatian namang kasama niya, right? Jesus suffered on the cross, right? Si Jesus ay nagdusa doon sa krus. We also need to suffer for the gospel, right? Kaya tayo kailangan din nating magdusa para sa Ebanghelyo. To preach the gospel, we cannot avoid many affliction, right? Sa pangaral ng Ebanghelyo, hindi natin maiiwasan yung maraming kahirapan. But as Jesus suffered on the cross, we also have to suffer for the gospel. Pero gaya ng pagdurusa ni Jesus doon sa krus, kailangan din nating magdusa para sa Ebanghelyo. After Jesus suffered on the cross, he was glorified, right? Pagkatapos magdusa ni Jesus doon sa krus, siya ay niluwalhati. He received the amazing glory, right? Tumanggap siya ng kamanghamanghang kaluwalhatian. How can he get the glory? Paano tayo makakuha ng kaluwalhatian? Without suffering, how can he get the glory? Kung walang pagdurusa, paano tayo makakuha ng kaluwalhatian? You heard about the word, right? No cross, no glory. Right? Narinig niyo ba yung kasabihan na kung walang krus, walang kaluwalhatian? It apply our Christian life. May apply ito sa ating buhay Kristiyano. That's why don't fear Kaya huwag kang matakot. suffering. Huwag kang matakot sa kahirapan. You like glory, right? You like glory. Gusto mo ng kaluwalhatian, di ba? You like the blessing, right? Gusto mo ng But pagpapala. you don't want suffering. Pero ayaw mo ng pagdurusa? It's not possible. Hindi ito Whole posible. Bible always say like that. Right? Sinasabi ng buong Biblia yung patungkol dito. Pero 18, itinuturing ko na ang pagtitis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatiang hayag sa atin. Right? But actually, we receive kunti lang pagdurusa. Sa katunayan, tumatanggap lang tayo ng maliit na pagdurusa. But what's our glory? We will receive in the future. Pero ano yung tatanggapin nating kaluwalhatian sa hinaharap? Much greater than our affliction, right? Mas dakila ito kaysa sa ating kahirapan. How amazing, how good it is, right? Gaano ito kamangha-maha, gaano ito kabuti. That's why Jesus, after his resurrection, right? He got the glory. Kaya si Jesus, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, siya ay tumanggap ng kaluwalhatian. Ang katulad ng anak ng tao, si Jesus. Isang larawan ng kaluwalhatian, kapangyarihan, at karunungan. So, sa pamagitan ng anyo ng Panginoon, mas maunawan natin kung sino siya at dapat din tayong mamuhay ng higit na katulad niya. Okay po? So, damit na hanggang right? Damit, kasuotan ng pinakapunong pari at hari. Nagpapakita ng dignidad at kapangyarihan. Hindi kasuotan ng alipin. Right? At pikis sa titip. Tanda ng isang matas na tao bago siya ipinako. Siya ay may pikis sa paywang. Tanda ng alipin, right? Ngayon, nasa 15 na ang kanyang pikis. May kaluwalhatian. Ibig sabihin ito. So, ito ay prinsipyo. Kaluwalhatian pagkatapos ng pagdurusa. Ito rin ang prinsipyo para sa ating buhay Kristiyano. Pagdurusa muna bago ang kaluwalhatian. Okay po? Balikan natin Revelation chapter 1, verse 14.
chapter 1, verse 14. At ang kanyang ulo, ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay papuputing kaya ng talahibo ng tupa, kaya ng niebe. Naintindihan? Anyo? Okay? Bakit kanyang ulo ay katulad ng kaya ng palahibo ng tupa, kaya ng niebe? Puti, right? Puti. Maybe you want what do you want? The black hair or white hair? Ano pong mas gusto nyo, itim na buhok o puting buhok? Ano? Siguro lahat gusto black, right? Kaysa puti, right? But our Lord, complete white. Pero yung ating Panginoon, ganap na puti yung buhok niya. Bakit? Puti. Ang puting buhok ay sumisimbolo sa isang nakakatanda at ang isang nakatatanda ay may malaking karunungan dahil sa mahabang karanasan sa buhay. Apo ba? Of course, all the people have it doesn't mean all the people by the katarungan. It doesn't mean, Hindi po ibig sabihin na lahat ng matatanda ay may katarungan. but usually, right, all the people, they have a many experience, right? Pero kadalasan sa mga matatanda, marami silang karanasan. Kaya may malaking karunungan. Buksan mo ang Biblia, Kaikan 16, verse 31. Kaikan 16:31. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang ulong ubanin ay korona ng kalulhatian, iyon ay nakakamtan sa daan ng katuwiran. Ang ulong ubanin ay korona ng kaluwalhatian. So, pareho, right? Ang ulong ubanin. Dahil ang Panginoon ay walang hanggan, taglay niya ang walang limitasyong karunungan. Right? Walang limitasyong karunungan. Ipinapakita dito na ang Panginoon ang pinakamarunong sa lahat. Apo ba? Pinakamarunong sa lahat. Kaya dapat tayong humingi ng karunungan mula sa Kanya. Pinakadakila sa karunungan. Okay? Kapag namumuhay tayo sa paggalang at pagkatakot sa Diyos, doon niya ibinigay ang tunay na karunungan. Kaikan chapter 9, verse 10. Kaikan chapter 9, verse 10. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. How about you? What do you fear? Paano ka? Saan ka natatakot? Do you fear somebody? Natakot ka ba sa isang tao? Or do you fear some situation? O natatakot ka sa isang sitwasyon? You don't need to fear anything. Hindi tayo dapat matakot sa anumang bagay. We have to only fear the Lord. Dapat lamang tayong matakot sa Panginoon. Right? Then God will allow real wisdom. Pagkatapos ipapahintulot ng Panginoon yung tunay na karunungan. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Right? At hindi ko dapat
pagtiwalaan ang sarili kong karunungan. Okay po. Kaikan chapter 3. Kaikan chapter 3 verse 5. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Okay? At huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Okay? Yeah. At ang pagiging puti ay nagpapakita rin ng kalinisan at kapayakan. Daniel chapter 9, buksan mo ang Biblia. Daniel chapter 7, verse 9. Daniel chapter 7, verse 9. Verse 9. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo. Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng nyebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga gulong nito ay nagniningas sa apoy. Ang matanda, okay? Ang matanda sa mga araw ay umupo, okay? Ating Panginoon. Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niebe. Right? At ang buong ng kanyang ulo ay kaya ng purong lana. Very clean. Very clean. Right? Ang Panginoon ang pinaka-banal at sagrado sa buong sanlibutan. Dahil ang Panginoon ang pinakadalisay nais niya na tayo rin ay mabuhay ng malinis. Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1. 15 and 16. 15 and 16. Unang Pedro chapter 1, 15 and 16. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa halip, yamang banal ang sa inyo itumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. 15, right? Yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Right? Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. We have to follow. We have to resemble our Lord Jesus. Kailangan nating tularan yung ating Panginoong Jesus. Okay, balikan natin the Apocalypse chapter 1, verse 14. Ng Panginoon? Verse 14, pagkatapos, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay kaya ng ningas ng apoy. Ano po ito? Ipinapakita ng kanyang mga mata na kaya niyang makita ang pinakaloob na katangian ng mga bagay at maging ang puso ng tao. Naintindihan niyo po? Ipinapahayang dito ang pagiging magkaalam-lahan ng Panginoon. We call it omniscience. Tinatawag natin itong omniscience. Omniscience means God knows everything. Ibig sabihin, alam ng Diyos lahat ng bagay. His eye can see everything. Yung kanyang mata, kayang makita lahat ng bagay. His eye can see even our heart. Right? Yung kanyang mata, kayang makita maging yung ating puso. Kung paanong kapag tumaan ang apoy ay nararantado ang lahat. Tama ba? Nararantado ang lahat.
kapag dumaan ng apoy. Gayon din, walang taong makakapagtago ng anuman sa Panginoon. Ang lahat ay nahayag sa kanyang harapan. Okay po, buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 4, Hebreo chapter 4, verse 13. Hebreo chapter 4, 13. Chapter 4, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ang lahat ng mga bagay ay hubad. Hubad. At hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Okay? Yeah, it's a very fearful word, right? Ito po ay nakakatakot na salita. Nobody can hide before the Lord. Walang right? sino man yung makapagtatago sa harapan ng Panginoon. Dahil ang mga mata ng Diyos ay nakakakita sa lahat, kailanman ay hindi siya nadadaya ninuman. Apo ba? Yeah. Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 6. Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 6, 7. Galatians chapter 6, verse 7. Po, chapter 6, 7, Galatians. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Kaya ito ay mangyayari, right? Ang anumang ihasing ng tao ay siya rin niyang anihin. Right? So, God knows what do you sow in your Christian life. Alam ng Diyos kung ano yung iniasik mo sa iyong buhay Kristiyano. Hindi tayo dapat gumawa ng kasalanan humahamag sa Diyos. Maring malilang natin ang mga tao sa salibutan. Apo ba? Ngunit, kailanman ay hindi natin palililang ang Diyos. Kaya dahil nakikita ng Panginoon ang lahat, kailangan nating mamuhay na may takot na pagkalang sa harapan ng kanyang mga mata. Even He searches our heart, right? Nakikita niya rin yung ating puso. Unang Thessalonica chapter 2. Unang Thessalonica chapter 2 verse 4. Chapter 2 verse 4. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kundi kung paano kami minarapat ng Diyos sa pagkatiwalaan ng Ebanghelyo, ay gayon kami nagsasalita, hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Tama? Yeah. Ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso, right? Aming mga puso. Yeah. How to please the Lord who tests our heart. Paano bigyang lugod yung Panginoon na sumusuri ng ating puso? Yeah. Right? It's important. What's in our heart? What is in our heart? Kaya mahalaga po na kung ano yung nasa loob ng ating puso. This time, what is in your heart? Ngayong oras, ano yung nasa puso mo? Your body is here, right? Yung katawan mo nandito. Well, what is in your heart? Pero ano yung nasa puso mo? It's possible you listen to the sermon. You listen to the sermon. Ikaw ay nakikinig ng sermon. You have a fellowship with the brothers and sisters. Nakikipag-fellowship ka sa mga brothers at But if sisters. your heart is not in the Lord,
Pero kung yung puso mo ay wala sa Panginoon, walang silbi, right? Walang silbi. God searches your heart. tinitingnan ng Diyos yung puso mo. This time also, God searches your heart. Ngayong oras din, tinitingnan ng Diyos yung puso mo. What is in your heart? Ano yung nasa puso mo? So, maputing buhok, walang hanggang karunungan at kalinisan. Ang Panginoon ang pinaka marunong at pinaka panay. Aplikasyon, huwag manalig sa sariling pangunawa, right? Humingi ng karunungan sa Kanya, right? Mata, very careful, right? Omniscience, nakakakita sa lahat. Tumatago sa puso at diwa, walang may tatago sa Kanya. Right? Application, kailangan ay hindi madadaya ang Diyos, mamuhay ng may takot sa Kanya. Takot sa Kanya. Let's suppose this time, my eyes, fire. Let's suppose my eye, fire, burning fire. Ipagpalagay natin na yung mata ko ngayon ay nagniningas Watch you. at pinagmamasdan ka. Oh, very fearful, right? Nakakatakot po, di ba? Abo ba? But our Lord, watching you with this eye. Pero yung ating Panginoon, pinagmamasdan ka ng may ganitong mata. What are you doing? Anong ginagawa mo? What's in your heart? Ano yung nasa puso mo? Batang parang apoy. Ito po, balikan natin Revelation chapter 1, 15, anyo ng Panginoon. Verse 15, ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab na parang tinalisay sa isang pugon. Right? Kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab. Tansong, malaking bagay, tanso. Sa Biblia, ang ginto ay sumasagisag sa kaluwalhatian. Kaluwalhatian, we already learned. Kaluwalhatian. At ang pilak ay sumasagisag sa pagtubos. Pagtubos ni Jesus. Pagtubos ni Kristo. Ang pilak. Kung ganon, ano ang tanso? Ang tanso ay sumasagisag sa paghatol. Okay po? Daniel also mentioned, let's go to Daniel chapter 10. Daniel chapter 10, 6, verse 6. When we understand the book of Revelation, we need to connect the book of Daniel frequently. Kapag naunawaan natin yung aklat ng Apokalipsis, kailangan natin iugnay yung aklat ng Daniel. Okay, Daniel chapter 10, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kanyang katawan ay gaya ng berilo, ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat, ang kanyang mga mata ay gaya ng nagliliyab na sulo, ang kanyang mga kamay at mga paa ay gaya ng kislap ng pinakintab na tanso, at ang tunog ng kanyang mga salita ay gaya ng ingay ng napakaraming tao. Tama, ang kanyang mga kamay at mga paa ay gaya ng islam ng pinakintab na tanso. Ang mga paa ng Panginoon na minsang na ipako sa krus, right? Natiray, na ipako sa krus. Kanyang paa. Ang mga paa ng Panginoon na minsang na ipako sa krus ay magiging mga paang makahatol sa salibutan kapag siya ay muling darating bilang hukom. Unang Korinto chapter 15, 25. Unang Korinto 15:25.
Po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. 예. may lagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Right? So, right, long time ago, right, when there is a war, the enemy was slain. When the king of enemy was slain, right? Noong unang panahon kapag mayroong mga digmaan, yung kaaway ay tinatapakan. The foot under the feet, right? It happened, right? Ito po ay nangyayari. Pareho. Yeah. But when Jesus judges this world, when He comes again, Pero kapag hinatulan ni Jesus yung mundong ito sa muling pagdating niya, we will also accompany Him. tayo rin po ay kasama niya. This world, right? We are persecuted by the people who have power, Sa mundong ito, tayo ay inuusig ng mga taong makapangyarihan. right? We suffer many difficulty. Dumaranas sa maraming kahirapan. But someday, right? When Jesus comes again, we will judge them together with Jesus. Pero balang araw, sa pagdating ni Jesus, sila ay hatulan kasama natin si Jesus. Romans 16, Romans chapter 16, verse 20. Okay po, chapter 16, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. When Jesus comes again, it will happen. Sa muling pagdating ni Jesus, ito po ay mangyayari. Madaling panahon sa ilalim ng inyong mga pa, inyo, sino? Ang mga tao na naligtas, right? Kaya dapat nating mag-ingat laban kay Satanas, ngunit hindi natin kailangan matakot ng labis. As we learn, we have to fear only the Lord. Gaya ng ating natutunan, kailangan lamang nating matakot sa Even we Panginoon. don't need to fear Satan. Hindi natin kailangan matakot kay Satanas. Dahil tinalo na ng Panginoon ang sanlibutan, tayo ay nakikipaglaban sa isang laban na siya ay nagtagumpay na. Ano po ba? Romans chapter 16:20, right? nagtagumpay na. Tama? Sinabi ni Jesus, Juan chapter 16, buksan mo ang Biblia, Juan chapter 16, 33. 16:33, ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit takasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Lakasan ninyo ang inyong loob. Bakit? Tinay ko na ang sanlibutan. Right? Yeah. Is 단소. kanyang ay tanso. He will judge this world. Right? Hahatulan niya ang sanlibutan ito. Balikan natin Revelation chapter 1, 15. We have to learn isang bagay. Ang kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig. Right? Anong ibig sabihin nito? Ang tinig ng Panginoon na parang ingay ng maraming tubig ay nagpapakita ng kanyang karangalan at kadakilaan at isak sa kanyang kapangyarihan. Ang tinig na parang ingay ng maraming tubig ay tulad ng ingay ng lumalagasang baha. Isang kapangyarihang hindi kayang labanan, inuman. Ipinapakita nito ang
mapipigil lang karangalan at kapangyarihan ng Panginoon. Sa harap ng tining ng Diyos na humahatol, walang sinuman ang makakapagbigay ng pagtutor, lahat ay mapupuno ng matinding takot. Matinding takot. Okay? Awit 29, buksan mo ang Biblia. Awit 29. Verse 3 hanggang 5. Verse 3 hanggang 5. Chapter 29, 3 hanggang 5. Po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog. Ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kadakilaan. Ang tinig ng Panginoon ay bumabali ng mga sedro. Binabali ng Panginoon ang mga sedro ng Lebanon. So nowadays, right, rainy, malaking ulan. Sa panahon po natin ngayon, malakas yung ulan. Malakas ulan. Cavite, very good, right? It's to save our place, right? Sa Cavite po ay ligtas po yung ating lugar. But some place, Manila, many place, right? Flooded, right? Pero marami pong mga lugar tulad ng Manila ay binabaha. When you experience the flood, right? It's very fearful, right? Kapag naranasan niyo yung baha, ito po ay nakakatakot. Ang tining ng Panginoon ay kagaito, right? Very fearful. Ang tining ng Panginoon sa kanyang muling pagdating ay tining ng paghatol na nakakatakot. Ngunit, para sa mga ligtas na pananampalataya, ito ay dumarating bilang isang panayada at may nahong tinig. Kakaiba. Right? God appeared to Elijah when he was depressed. Right? Yung Diyos po ay nagpakita kay Elias nung siya ay pinanghihina ng loob. Elijah was so depressed, right? He wanted to die. Si Elias ay talagang napanghihinaan at nais nang mamatay. He gave up his ministry, right? Sumuko na siya sa kanyang ministeryo. He ran away, right? Siya ay tumakas papalayo. Then God came to him. Pagkatapos nagpakita yung Diyos sa kanya. But if God came to him with ang tining ng Panginoon, malakas. He will be more depressed, right? Pero So fear, right? kung yung Diyos ay nagpakita sa kanya na merong maingay na tinig, siya ay talagang higit na matatakot. How God came to him? Kung gayon, paano nagpakita yung Diyos sa kanya? Unang Hari, chapter 19. Unang Hari, chapter 19, 11 and 12. Unang Hari, chapter 19, 11 and 12. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kanyang sinabi, humayo ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan at biniyak ang mga bundok ng isang malaki at malakas na hangin. At pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad at munting tinig. Right? Una, may isang malaki at malakas na hangin, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. Right? Pagkatapos, may isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos, may apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. Pagkatapos ng apoy, ay isang banayad at munting tinig. Right? Munting tinig. Ang panayad na tinig ng Panginoon ay ang kanyang salita na ibinigay sa atin. Okay? Kaya kailangan nating makinig ng may pandinig sa mahinahong tinig na ito. So, Sunday sermon also is the time we listen
his still small voice. Kaya tuwing linggo po, ito rin po yung pagkakataon na nakikinig tayo ng banayad at munting tinig. It's a grace, right? Ito po ay biyaya. If right, God say to you this time, with the voice, malakas voice, like the Baha, nobody will come to church, right? Kung yung Diyos po ay magsasalita sa inyo ng isang malakas na tinig na tulad ng baha, walang sino man yung pupunta. Shouting, something like, right? Sumu- Nobody want to come to church, right? Sumisigaw ng tulad nito, wala nang dadalo sa church. But salita ng Diyos, isang panayad at munting tinig ng Diyos, right? Ito ay biyaya ng Diyos. So, tansong pa, right? Ito ay paghatol, para sa paghatol. Ang mga pangminsang naipako sa krusay, naghahatol sa salibutan. Tinalo na niya ang salibutan. Kung matakot ang labis kay Satanas. Right? At parang maraming tubig. Tining na parang maraming tubig. Hindi mapipigil lang kapangyarihan tulad ng lumalagasang baha, ito ay karangalan at kadakilaan na walang sinumanang makakatulad o makapagbigay na ng katwiran. Right? So, we summarize. Mamuhay sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian. Ang nakita ni Juan ay hindi lamang isang kwento, kundi ang kasalukuyang realidad ng ating Panginoon. Right? So, una, prioridad. Ibigay ang pinakamataas ng puwang sa araw ng Panginoon. Okay po? Pangalawa, position. Manatili sa patungan, iglesia, upang maging ilaw sa madilim na salibutan. Pangatlo, pagkatakot. Mamuhay ng may banal na pagkatakot sa Kanya na nakakakita ng lahat at tagumpay na. Okay po? Malalangin po tayo. Malaming Ama na mabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Iniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.